Bawat paliparan ay tumugon ng hindi, at ang salitang iyon ay halos naging hatol ng kamatayan para sa aming 320 kaluluwa sa gabi ng Disyembre 23, 2024. Isang kidlat sa gitna ng dagat kanluran ng Pilipinas ang nagpaluhod sa aming eroplano. Ang control panel ay namatay, ang backup radio ay nawala, at ang bilang ng gasolina ay bumaba ng kakatwa, tila kinain ng oras mula sa mga pakpak. Si Aino, ang head flight attendant, ay lumakad sa dilim at sa iyak ng mga bata. Nakita ang kapitan na namumutla at bumubulong na halos hindi na namin makita ang daan pauwi. Nagpadala kami ng distress signal, ngunit ang tugon ay tungkol sa mga manual at ang panganib ng pagsara ng runway. Hanggang sa isang tinig mula sa Manila approach ang sumagot ng buong katiyakan. Naiintindihan ko. Ibaba ko kayo. Magtiwala kayo sa akin. Noon, nalaman ko agad na ang isang dakilang bansa ay hindi ang bansang hindi nakakaranas ng krisis, kundi ang bansang hindi iniiwan ang mga tao sa gitna ng kalangitan. Ako si Aino Reynonen, head flight attendant ng Finnair, halos 30 taon na sa himpapawid. Sa ilang pagkakataon, iniisip kong napaghiwalay ko na ang takot mula sa kaguluhan. Nakita ko na ang mga taong umiiyak, ang mga taong tumatawa dahil sa tuwa na makakauwi na sila, at ang katahimikan ng gabi sa eroplano na parang kumot na malumanay na bumabalot sa puso ng mga tao para makatulog ng payapa. Ngunit sa gabing iyon, ilang araw bago ang Pasko, ang katahimikan ay napakaganda, para bang humiram ang kalangitan ng kapayapaan upang ilatag bilang pang-akit bago ito bawiin. Naglakad ako sa cabin sa parehong takbo na libu-libong beses ko nang ginawa. Ang mainit na ilaw sa cabin ay nagpalambot sa mga mukha ng pasahero. Maraming bata ang nakatulog sa balikat ng kanilang magulang, habang ang ilan ay gising pa dahil sa excitement ng kanilang unang mahabang biyahe. Ang amoy ng mainit na kape na hinaluan ng amoy ng malinis na kumot ng airline ay amoy na kinasanayan ko na halos isipin kong ganito ang porma ng kaligtasan. Ang mahinang tunog ng makina ay tuloy-tuloy, parang tibok ng puso ng isang mabait na higante. Tumungin ako sa hanay ng bintana. Nakita ang isang batang babae na nakasandal ang pisngi sa salamin at nakaturo sa labas. Tinanong niya ang kanyang ina sa isang malinaw na tinig. "Mga bituin ba ang maliliit na ilaw sa malayo, inay?" Mahinang tumawa ang ina at hinaplos ang ulo ng anak na parang sinasabing, "Oo, anak." Kahit nasa labas ay napakadilim at halos wala nang makita. Gusto ko ang ganitong tanawin. Ginagawa nitong hindi lamang paglilipat ng mga tao ang paglipad, kundi pagdadala ng maliliit na buhay sa bagong pag-asa sa destinasyon. Maraming pamilya sa flight na ito ang nagpaplanong ipagdiwang ang bagong taon sa Timog Silangang Asya. Ang ilan ay nagkukuwento tungkol sa dagat, ang ilan ay tungkol sa pagkain, ang ilan ay tungkol sa mga bayan na madalas nakangiti ang mga tao, hanggang sa narinig ko ang salitang Pilipinas na paminsan-minsan ay sumasama sa usapan mula sa katabing upuan. Hindi ko binanggit ang pangalan ng destinasyon sa sinuman noon, ngunit alam kong sa puso ng karamihan ay may larawan ng mas mainit na panahon, ng tawanan, at ng mga araw na gusto nilang maniwala na sapat ang kabaitan ng mundo upang gantimpalaan ang kanilang pagsisikap sa buong taon. Huminto ako sa gitnang hanay at nakita ang isang matandang mag-asawa na mahigpit na magkahawak ang kamay. Maingat na inayos ng babae ang kanyang scarf na parang ayaw niyang malukot, habang ang lalaki ay nagbabasa ng New Year's card na isinulat ng kanilang apo. Binabasa niya ito ng dahan-dahan, pagkatapos ay tumingala at ngumiti sa kanyang asawa na parang may ilang pangungusap doon na nagpaparamdam sa kanya na gusto niyang mabuhay hanggang kinabukasan. Ngumiti ako sa kanya nang hindi nagsasalita. Dahil sa aming trabaho, minsan ang pagkakakita lang ay ang pinakamagandang pagpapatahan. 2 hanay palayo. May isang lalaking nasa edad media na mag-isa lang naglalakbay. Nakasuot siya ng simpleng polo. Maayos na inaayos ang mga dokumento sa kanyang folder na parang tumatakas sa kaguluhan ng mundo sa pamamagitan ng paggawa ng lahat ng bagay na angled. Sanay na ako sa ganitong uri ng tao, ang ayaw ipaalam sa sinuman na nag-aalala sila. Matagal siyang tumingin sa labas ng bintana at bumuntong hininga na parang kinakausap ang sarili niyang iniisip. Hindi ako lumapit upang magtanong,
dahil tinuruan ako ng karanasan na ang ilang katahimikan ay ang kanilang ligtas na espasyo at ang aming tungkulin ay pigilan na masira ang espasyong iyon ng mga hindi kinakailangang tanong. Sa gali, nakita ko ang isang kasamahan na masusing tinitignan ang mga kagamitan sa tunay na paraang finish. Nag-usap kami tungkol sa maliliit na bagay, sa pagkain na kakainin namin pagdating sa destinasyon, tumatawa ng mahina ayon sa kaugalian sa eroplano. Biro ko, ang tahimik ng gabing ito, parang regalo ng Pasko. Tinaasan niya ako ng kilay at sumagot, "Huwag kang magsalita ng ganyan, baka magalit ang langit." Tumawa ako, ngunit kakaiba ang pagkakabanggit ko sa salitang langit dahil minsan, ang mga taong nagtatrabaho sa himpapawid ay may hindi maipaliwanag na intuisyon. Kapag napakatahimik ng lahat, pakiramdam namin ay naglalakad kami sa isang napakagandang yelo na nakalimutan naming kayang masira. Kinuha ko ang tasa ng kape at humigop. Ang kaunting init ay nagtaboy sa lamig mula sa Helsinki. Tumingin ako sa orasan. Malalim na ang gabi at karamihan sa mga pasahero ay natutulog na sa malabong ilaw. Ang tanging naririnig sa cabin ay ang paghinga at ang patuloy na tunog ng makina. Naglakad ulit ako, sinuri ang mga seatbelt, ang pasilyo, ang mga emergency exit ayon sa protocol na parang isang panalangin na nagtuturo sa tao na ang kaligtasan ay nabuo sa pamamagitan ng pagiging pare-pareho. Ngunit sa puso ko, may isang pakiramdam, parang anino ng ulap na lumilipad sa sinag ng buwan, hindi malinaw, hindi malakas, hindi nakakagising sa sinuman, ngunit nagpapatingala sa akin sa bintana ng mas matagal kaysa karaniwan. Ang dilim sa labas ay napakakapal, parang walang hangganang karagatan. Naalala ko ang sinasabi ng mga Pilipino, "Kaya natin yan," isang simpleng pahayag na parang ngiti sa aming wika. Dati iniisip kong para ito sa maliliit na problema, ngunit hindi ko alam kung bakit sa gabing iyon gusto kong marinig ang "kaya natin yan" nang malakas mula sa isang tao. Kahit na maayos ang lahat, normal pa rin ang flight. At iyon ang pinakakatakot sa ilang gabi, ang napakagandang normalidad na nakalimutan nating tanungin ang sarili. Kung magbago ang mundo sa susunod na segundo, makakahawak pa ba tayo sa isa't isa? Maingat kong ibinaba ang tasa ng kape at bumalik upang tingnan muli ang batang babae sa bintana. Natutulog na siya, nakasandal pa rin ang pisngi sa salamin na parang nananaginip ng mga bituin na pinaniniwalaan niyang totoo. Tahimik akong ngumiti sa tanawin. At sa parehong segundo, may narinig akong tunog mula sa labas. Hindi ito malakas na tunog, hindi babala, kundi isang pakiramdam na tila bumibigat ng kaunti ang hangin na parang huminto sa paghinga ang kalangitan. At noon ko naintindihan na ang kapayapaang hiniram namin ay babawiin sa paraan na walang sinuman ang nakahanda at hindi na kami pinayagan ng kalangitan na hiramin pa ang kapayapaan na iyon. Isang puting liwanag ang sumabog sa labas ng bintana na parang may nagsindi ng araw. Sa isang segundo, ang lahat sa kabin ay natigil hindi dahil sa kapayapaan, kundi dahil kailangan ng utak ng tao ng isang sandali para intindihin na hindi ito panaginip. Pagkatapos, isang dagundong na napakalakas, na tila binabali ang mga buto, ang dumaloy sa katawan ng eroplano. Ang pagyanig ay nagpatalsik sa mga tasa ng kape. Ang aking katawan ay humapay sa lakas na parang itinulak ng hindi nakikitang kamay at agad pagkatapos ng tunog na iyon, lahat ng ilaw ay namatay. Nilamon kami ng dilim, hindi dilim na parang patay ang ilaw sa isang silid, kundi dilim na hindi mo makita kahit ang dulo ng sarili mong kamay. At ang katahimikan ng isang segundo ay napalitan ng tunog na hindi ko kailanman malilimutan, ang iyak ng mga bata, ang pagtawag ng mga matatanda sa pangalan ng kanilang minamahal, ang mga buckle ng seatbelt na tumatama ng mabilis, na parang pilit na humahawak ang mga tao sa isang bagay upang kumpirmahing naroon pa rin sila sa mundo. "Inay, takot ako," ang matinis na boses ng batang babae mula sa hanay ng bintana na kanina lang ay nanginitian ko. At sa dilim na iyon, ang takot ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa liwanag. May mga taong biglang tumayo, ang hikbi ay hinaluan ng mga panalangin. Hindi ko hinayaang mabasag ang aking puso dahil ang instinto ng isang nagtatrabaho sa himpapawid ang nagtulak sa akin sa halip na pagkatakot. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan ang flashlight.
Ang maliit na ilaw ay nanginginig sa aking palad, parang kandila sa malakas na hangin, ngunit iyon ang simula ng kaayusan sa karagatan ng kaguluhan. Sumigaw ako ng maikli at malinaw, gaya ng aming itinuro. Lahat umupo, ikabit ang seatbelt, makinig sa crew. Hindi dahil sigurado akong ligtas kami, kundi dahil alam kong kung manginig ang boses ko, manginig din ang buong eroplano. Lumingon ako sa aking kasamahan, si Lina, na malapit. Sa ilang salita, sinabi ko, maghati tayo ng sona, bilangin ang mga hilera, suriin ang pasilyo, huwag hayaang may tumayo. At tumakbo ako sa pasilyo na puno ng anino ng mga tao at ingay ng pag-iyak. Ang ilaw ng telepono ay nagliwanag sa mga mukha ng pasahero paminsan-minsan. Nakita ko ang mga kamay ng matandang mag-asawa na mas mahigpit na magkahawak kaysa kanina. Ang kanilang mga labi ay gumagalaw na parang nagdarasal. Nakita ko ang isang babae na karga ang sanggol, yakap na parang gusto niyang itago ang bata sa kanyang mga tadyang. At nakita ko ang nag-iisang lalaki na naglalakbay, ang isa na nag-ayos ng mga dokumento sa angles, nakaupo ng napakatahimik, kakaiba. Ang kanyang mga mata ay nakadilat, nakatingin sa dilim, na parang nakikipag-ugnayan sa katotohanan. Hindi siya umiiyak, hindi siya gumagalaw. Ngunit nakita kong nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay, parang papel na tinatangay ng malamig na hangin. Lumapit ako at bumulong. Ligtas po kayo ngayon. Manatili po kayong nakaupo. Ikabit ng mahigpit ang seatbelt. Minsan, hindi kailangan ng tao ang mahabang pagpapatahan. Kailangan nila ang isang utos na magpaparamdam na mayroong namamahala sa sitwasyon. Nagpatuloy ako, sinisigurado na walang sagabal sa pasilyo. Pinauupo ang mga tao, sinasabing yumuko kung kinakailangan. Narinig ko ang mabilis na paghinga mula sa maraming lugar, na parang ang buong eroplano ay humihinga ng sabay-sabay gamit ang takot na baga. Kasabay nito, nagsimulang umilaw ang ilang emergency lights, na parang mahinang berdeng linya sa sahig ng pasilyo. Ang ilaw na iyon ay hindi maganda, ngunit ito ay parang isang manipis na lubid na nagsasabi sa amin na mayroon pa ring sistema na buhay. At alam kong kailangan kong makarating sa cockpit kung saan naroon ang mga sagot. Kumatok ako sa pinto ng mas malakas kaysa karaniwan. Kapitan Marku. Bumukas ang pinto kasabay ng mabigat na paghinga mula sa loob. Ang nakita ko ay nagpalamig sa aking sikmura. Ang control panel na dapat ay puno ng ilaw at numero ay naging madilim na parang sementeryo ng makina. Ilang analog dial lamang ang mahina na umiilaw mula sa emergency battery, nagpapakita ng taas, bilis at magaspang na direksyon. Ang mukha ni Kapitan Marku ay namumutla, halos lumamon na sa dilim. Puno ng pawis ang kanyang sentido, kahit na malamig ang hangin. Nagsalita siya sa isang mahinang boses, pilit na hindi pumutok, malakas ang tama. Maraming electronic system ang hindi tumutugon. Ang mga pangunahing sistema ay parang naputol. Pilit na pinipindot ng co-pilot ang mga switch, sinusuri ang mga circuit, na parang pilit na ginigising ang isang walang malay na tao sa pamamagitan ng mahinang pag-alog, ngunit hindi madaling magising ang makina. Dali-dali siyang lumingon at sinabing, ang bilang ng gasolina ay kakatwa, baka may tagas. Hindi pa kumpirmado pero ayoko nito. Ang salitang tagas sa gitna ng hating gabi sa himpapawid sa ibabaw ng dagat ay hindi lang teknikal na termino. Ito ay oras na nawawala sa amin. Lumunok ako, pinilit na panatilihing kalmado ang boses. Maraming bata sa cabin. Nagsisimula ng magpanik ang mga tao. Ipapaupo ko silang lahat, ngunit kailangan nating sabihin sa kanila ang isang bagay. Tumango ang kapitan, kinuha niya ang mikropono, sinubukang magbigay ng anunsyo sa emergency system, pagkatapos ay humarap at kinapit ang radyo na parang humahawak sa huling lubid. Kung buhay pa ang emergency radio, baka may makarinig sa atin. Nakita kong nanginginig ng bahagya ang kanyang kamay bago pindutin ang button, hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil alam niyang ang unang salitang sasabihin niya ay maaaring ang pangungusap na magtatakda ng kapalaran ng 320 buhay. Tumayo ako sa likuran niya sa dilim na iyon at agad na naintindihan na ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot. Ang katapangan ay ang pagtanggap na natatakot ka, ngunit patuloy na ginagawa ang iyong tungkulin ng buong husay. At sa sandaling iyon, wala kaming karapatang hayaang manalo ang takot,
Mayroon kaming isang karapatan lamang, kumatok sa mundo sa pamamagitan ng distress signal at umasa na mayroong sasagot sa amin hindi sa pamamagitan ng manual, kundi sa pamamagitan ng halika na, tatanggapin ka namin. Muling pinindot ng kapitan ang mikropono. Ang ingay ng alon ng radyo ay parang hininga ng mundo na hindi pa tumutugon. Tahimik ang lahat sa cockpit, naririnig ang tibok ng sarili nilang dugo. Ipinadala ng kapitan ang kanyang hiling sa pinakamalinaw na salita na magagawa niya. Sinabi niya ang status ng mga patay na pangunahing sistema, ang irregularidad ng gasolina at ang pangangailangan na bumaba agad. Mahigpit kong kinapit ang gilid ng upuan, hindi dahil sa pagyanig, kundi dahil alam kong kung ang tugon ay hindi muli, ang takot sa cabin ay hindi na lang magiging iyak, ito ay magiging pagbagsak. Pagkatapos, tumunog ang tugon sa speaker, isang kalmado, magalang at malayo na boses ng lalaki. Naiintindihan ko ang sitwasyon, ngunit masama ang panahon, mababa ang visibility. Walang pamamaraan sa manual para sa pagtanggap ng eroplano na may sirang pangunahing sistema at kung may mangyari sa runway, may panganib na isara ang paliparan. Mangyaring magpatuloy sa isang mas handang paliparan. Ang mahabang pangungusap na iyon ay parang isang pintuan ng bakal na dahan-dahang nagsasara sa aming harapan nang hindi kailangan sumigaw. Nakita ko ang mga panga ng kapitan na humigpit. Sinubukan niyang makipagtalo gamit ang dahilan ng tao, hindi ng manual. May emergency medical patient kami. Hindi kami makapaghintay. Posibleng may tagas ang gasolina. Hinihiling naming bumaba ngayon. Ngunit ang parehong boses ay tumugon na parang nagbabasa mula sa isang papel, paumanhin, hindi namin kayang tanggapin. At bumalik ang katahimikan ng mas mabigat kaysa dati. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang ibig sabihin ng salitang iniwan ng walang lupa na sasalo. Hindi ito ang pagmumura, hindi ito ang pagpapaalis, kundi ito ay ang paggamit ng ibang partido sa kaligtasan ng sistema upang balutin ang buhay ng ibang tao at sabihing tama ang kanilang ginawa. Lumingon sa akin ang kapitan, ang kanyang mga mata ay may galit at sakit. Pinili nila ang panganib sa paliparan kaysa sa 320 buhay. Gusto kong makipagtalo, gusto kong sabihing mas dapat may awa ang mundo, ngunit tumango lang ako dahil ang katotohanan ay wala kaming oras makipagtalo sa mundo. Bumalik ako sa cabin dahil tungkulin kong hindi hayaang lamunin ng takot ang buong eroplano. Madilim pa rin sa labas, ngunit ang berdeng emergency light sa sahig ay nagpapakita ng mas malinaw na anino ng mga tao. Maraming pasahero ang agad tumingala nang dumaan ako. Ang kanilang mga mata ay nagtatanong ng walang salita, ano ang nangyayari? Yumuko ako at nagsalita sa isang ina na mahigpit na nakayakap sa kanyang anak. Umupo po kayo. Ikabit ng mahigpit ang seatbelt. Naghahanap po kami ng paraan para makababa. Sinabi ko ang totoo, ngunit pinili ko ang mga salita na parang naglalagay ng kumot, hindi itinago ang katotohanan hanggang sa maging kasinungalingan at hindi binuksan ang katotohanan hanggang sa maging kutsilyo. Nagpatuloy ako sa paglalakad, inaalalayan ng mga taong pilit tumatayo upang makaupo muli. At noon, tumakbo sa akin ang isang kasamahan, nanginginig ang boses. Head, kan. May isang pasahero pong bumagsak. May diabetes po siya. At parang huminto sa paggana ang kanyang kagamitan. Ang salitang diabetes ay nagpatalon sa aking puso. Dahil alam kong kapag nasira ang electronic equipment, hindi lang ito tungkol sa convenience, kundi tungkol sa buhay. Tumakbo kami patungo sa gitna ng kabin at nakita ang lalaking nasa edad media na nakasandal ang ulo sa upuan, namumutla at puno ng pawis. Mahigpit na hawak ng kanyang asawa ang kanyang kamay, puti ang kanyang mga buto. Tinatawag niya ang pangalan ng asawa niya nang paulit-ulit na parang natatakot na kung titigil siya sa pagtawag, tuluyan itong mawawala. Lumuhod ako, binuksan ang emergency first aid kit, kinuha ang sugar gel, pinisil ito at idinikit sa kanyang labi. Pagkatapos ay nagsalita malapit sa kanyang tenga. Naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo, igalaw ang iyong daliri. Sa sandaling kumibot ng bahagya ang kanyang hintuturo, halos umiyak ako dahil iyon ang senyales na mayroon pa kaming kaunting oras. Ngunit ang kaunting oras sa sitwasyong ito ay ang pinakadelikadong salita. Pinahawakan ko sa aking kasamahan ang pagsubaybay sa oras ng pagtugon, sinuri ang paghinga,
Sinuri ang kulay ng balat, pagkatapos ay lumingon sa kanyang asawa, kasama pa rin po namin siya. Ipapababa namin siya sa lalong madaling panahon. Binigkas ko ang lalong madaling panahon ng may buong lakas. Kahit na sa puso ko ay alam kong ang bilis namin ay ninakaw ng salitang hindi kayang tanggapin mula sa radio station kanina. Nagsimulang manginig ang mga pasahero sa paligid. May nagtanong ng malakas, "Mahuhulog ba tayo?" May mga batang muling umiyak. Tumayo ako sa pasilyo upang makita ako ng lahat. Pagkatapos ay nagsalita sa isang boses na mas malakas kaysa karaniwan, "Makinig po kayo. Ngayon, kailangan nating magtulungan sa isang bagay. Umupo, ikabit ang seatbelt at sundin ang mga crew. Bawat segundo na nananatili kayong tahimik ay isang segundong nadadagdagan ang ating kaligtasan." Nakita kong tumango ang ilan na parang nakahawak na sa isang prinsipyo. Ang ilan ay umiiyak pa rin, ngunit ang aking boses ay nagbigay ng porma sa takot at pinilit itong umupo sandali. Pagkatapos, tumunog ang anunsyo ng kapitan sa emergency system. Direkta niyang sinabi na nagkaroon kami ng aberya dahil sa tama ng kidlat at humihiling ng emergency landing. Humiling siyang manatili ang lahat sa kapayapaan. Ang salitang kapayapaan ay parang isang utos na labis sa gabing ito, ngunit alam kong kinakailangan ito dahil ang kapayapaan ang huling gasolina na hindi tumagas. Bumalik ako sa cockpit. Pinaikot ng kapitan ang dial ng radyo gamit ang nanginginig pa ring kamay. Maikli siyang nagsalita sa co-pilot. Isang paraan na lang ang natitira sa atin, tawagan ang Pilipinas. Narinig ko ang pangalan ng bansang iyon at bumilis ang tibok ng aking puso. Ang larawan ng kaya natin yan na naisip ko kanina ay biglang lumitaw nang hindi ko sinasadya. Pinindot ng kapitan ang send button sa isang boses na parang isinasalalay ang lahat ng buhay sa kabilang linya. Manila approach. Ito ang flight A71. Humihiling ng emergency landing. Sirang pangunahing sistema. Irregular na gasolina. May emergency patient. Muling umingay ang speaker. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo na kasing haba ng 3 taon. Pagkatapos, isang boses ang tumunog malinaw, kalmado, at mas matatag kaysa sa lahat ng dilim. A71, naiintindihan, tatanggapin namin kayo, ibaba namin kayo. At sa sandaling iyon, nalaman kong hindi magtatapos ang gabing ito sa salitang manual, kundi sa salitang tao. Ang tinig na tatanggapin namin kayo mula sa kabilang linya ay hindi nagpatanggal sa problema, ngunit pinawi nito muna ang kawalan ng pag-asa. At sa cockpit na iyon, ang pag-asa ay hindi pampalubag loob. Ito ay isang kasangkapan na pumipigil sa mga kamay ng tao na manginig at mawalan ng kontrol sa manibela. Agad na nagpatuloy ang Filipino Air Traffic Controller sa isang boses na kalmado na parang isang taong nakatayo sa gitna ng bagyo at alam niyang kailangan niyang maging haligi ng impormasyon na gumagana pa. Mabilis na sumagot ang kapitan na parang isang taong naghihintay na tanungin ng tamang tanong. Taas, bilis, at ilang basic gauges lang po ang gumagana. Ang pangunahing navigation system ay hindi tumutugon, hindi gumagana ang gyro. Tumahimik ang kabilang linya sa loob lamang ng 1 segundo bago tumugon ng matatag. Naiintindihan. Gagawa tayo ng no-gyro approach. Kami ang magiging mata at taingan ninyo. Sundin ninyo ang bawat hakbang. Huwag kayong magmadali, huwag kayong lumaktaw. Nakatayo ako sa sulok ng cockpit, nakita ang mga panga ng kapitan na humigpit ng dahan-dahan na parang pinahintulutan lamang ang kanyang katawan na huminga. Nagpatuloy ang Filipino controller. Ngayon, nakikipag-ugnayan kami upang buksan ang shortcut. Limitado ang inyong gasolina, tama? Agad na sumagot ang co-pilot, opo, may posibilidad na may tagas. Kaunti na lang ang oras namin. Ang boses sa kabilang linya ay hindi nagtanong muli, hindi nagreklamo, hindi humingi ng mga dokumento. Sumagot lang siya ng naiintindihan. At narinig ko ang mahihinang tunog sa kabilang dulo ng alon. Tunog ng keyboard, mabilis na pagsasalita sa Filipino. Tunog na parang isang silid na nagising ang buong sistema, hindi upang ayusin ang mga dokumento kundi upang ayusin ang mga buhay. Hindi pa lumipas ang 2 minuto, bumalik ang kabilang linya. Binuksan na namin ang espesyal na ruta at nakipag-ugnayan na sa mga kinauukulang ahensya. Makakakuha kayo ng direktang ruta,
makakabawas ng humigit kumulang 10 minuto. Nagulat ang kapitan na parang hindi makapaniwala. Binuksan ang espesyal na ruta ngayon? Opo, ngayon. Sagot niya ng maikli at idinagdag sa isang boses na hindi dramatiko ngunit matatag. Inutusan namin ang ibang flight na maghintay sa mas mataas na antas. Huwag kayong mag-alala sa trapiko. Nilinis namin ang kalangitan para sa inyo. Ang salitang nilinis namin ang kalangitan ay nagpatindig ng balahibo ko dahil hindi lang ito basta salita. Ito ay paglilipat ng buhay ng ibang tao upang magbukas ng espasyo para sa aming mga buhay. Mariing tumango ang kapitan at sumagot, "Salamat po, susunod kami sa inyo." Pagkatapos, sinimulan ng Filipino controller ang isang bagay na hindi ko inakalang maririnig pa sa labas ng training room. Sa loob ng 30 segundo, simulan ang pagliko pakanan. Babasahin ko ang oras para sa inyo. Mahigpit na kinapit ng kapitan ang control stick. Ang kanyang kamay ay may namumuo na ugat, parang lubid na sumasalo sa bigat ng buong eroplano. Simulan ang pagliko ngayon, sabi ng boses sa kabilang linya, kasabay ng pagsisimula ng pagbilang 1, 2, 3. Ang pagbilang na iyon ay hindi ritual, kundi ito ay isang kompas sa halip na gyro dahil kapag sirang ang instrumento ng direksyon, ang tanging paraan ay ang gamitin ang oras sa halip na ang anggulo ng pagliko sa pare-parehong bilis ayon sa segundo. 10, 11, 12. Nang nalock ang control stick, sumunod ang kapitan at agad na sinabi ng kabilang linya, "Magaling. Ngayon, lumihis kayo ng kaunti pakaliwa, itama pakanan ng 2 degrees. Ang co-pilot ay hindi sinasadyang nakatanong. Ang tanong na naisip ko rin, 2 degrees nang walang gyro, paano namin gagawin iyon? Hindi inis ang Filipino controller. Ipinaliwanag niya na parang nakikipag-usap sa isang taong nanginginig ang kamay. Nakikita niyo ba ang bilis? Opo, mabuti. Kung gayon, gamitin ang pakiramdam. Itulak ang control stick pakanan ng isang tiklop lamang ng daliri, hawakan ng 3 segundo, pagkatapos ay ibalik sa gitna. Maingat na sumunod ang kapitan na parang nagsasagawa ng operasyon sa himpapawid. Ang 3 segundo na hawak niya ay parang tumagal ng 1 minuto. Pagkatapos, bumalik ang boses sa kabilang linya. Tama. Ngayon, nasa linya na kayo. Napalunok ako, iniisip na ito ay isang tao na isinasalin ang radar at mga numero upang maging tiklop ng daliri at segundo. Dahil sa sitwasyong ito, ang precision ay hindi lang tungkol sa makina. Ang precision ay ang kakayahan ng isang tao na gawing posible ang imposible para sa iba. Samantala, hindi naghintay ang masamang balita. Tumunog ang babala ng mababang gasolina. Agad na nagulat ang co-pilot, mabilis bumaba ang gasolina, malapit nang maubos ang kaliwang tangke. Isang sandali ng katahimikan ang naganap bago tumugon ang Filipino controller. Ang distansya sa paliparan ay humigit kumulang 20 minuto pa. Pabilisin namin ang proseso hanggat maaari. Maghanda kayong bumaba ayon sa aking utos. Inutusan niya kaming simulan ang pagbaba sa isang malinaw na rate. Binanggit ang mga hakbang isa-isa upang hindi maligaw ang aming utak. Bumaba ng 1,000 talampakan bawat minuto. Pagdating sa tinukoy na antas, panatilihin ang antas at hintayin ang utos. Ang lahat ay may ritmo na parang may naglagay ng metronome sa gitna ng takot. At sinabi niya ang isang pangungusap na nagpainit sa aking puso. Kung kinakailangan, mayroon kaming military aircraft na handang sumuporta. Anuman ang mangyari, hindi namin kayo iiwan. Ang salitang hindi iiwan ay hindi isang magandang salita sa gabing ito. Ito ay isang garantiya na ang taong nasa kabilang linya ay hindi lang nagsasalita para mapanatag kami. Tinatanggap niya ang panganib kasama namin. Nang lumusot kami sa ulap, nagsimulang lumitaw ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba, parang mga bituin na bumalik sa batang babae. Pagkatapos, tinanong ng kabilang linya, "Nakikita niyo ba ang mga ilaw ng runway?" Sumagot ang kapitan sa isang boses na parang nakita lang niya ang daan pa uwi. "Nakikita ko po, mabuti." Binuksan namin ang lahat ng ilaw. Inihanda ang ground team, mga fire truck, ambulansya, doktor, interpreter, voluntaryo, kumpleto. Sumilip ako sa bintana at nakita ang mga ilaw na nakahanay ng mahaba at sa malayo
Maraming kumikislap na pulang ilaw na parang maraming puso ang sabay-sabay na tumitibok upang hintayin kami. Pagkatapos, lumitaw ang issue sa landing gear. Hindi tumutugon ang instrumentong nagpapakita ng status ng gulong. Nagulat ang kapitan. Hindi makumpirma ang status ng gulong. Agad na tumugon ang kabilang linya. Gawin ang low pass sa runway. Papatingnan namin sa ground team. Lumipad ang eroplano nang mababa sa ibabaw ng mga ilaw. Nakita namin ang maliliit na anino ng mga tao sa ibaba na nakatingala na parang ang buong paliparan ay nakatingala upang salubungin kami. Pagkatapos, bumalik ang tugon, kumpleto ang mga panggit ng gulong, ngunit ang mga pangharap ay maaaring hindi fully locked, maghanda para sa impact. Narinig ko ang paghinga ng kapitan ng malakas sa unang pagkakataon sa loob ng 1 oras. Sumagot siya, naiintindihan. At nagpatuloy ang utos sa kabilang linya, maglagay kami ng foam sa runway upang mabawasan ang apoy mula sa friction. Sa loob ng 2 minuto, bumaba na. 2 minuto, ang salitang nagpaliit sa buong mundo sa isang runway lang. Naalala ko ang mga pasahero sa cabin, ang diabetic patient, ang batang nagtanong tungkol sa mga bituin. At alam kong ang huling minutong ito ay hindi pagsubok para sa eroplano, kundi pagsubok para sa mga tao na piniling maging responsable sa isa't isa. Malinaw na tumunog ang boses sa kabilang linya, A71, pinapayagan kayong lumapag. Huling 30 segundo. Sundin ang mga ilaw, sundin ako, at dalhin silang lahat pabalik sa bahay. Ang huling 30 segundo ay ang panahon na nawala ang lahat ng tunog sa mundo. Natira na lang ang mga ilaw ng runway na lumalapit na parang gintong sinulid at ang boses ng Filipino controller na napakatahimik na parang kayang hawakan ng katahimikan na iyon ang aming kamay. Panatilihin ang direksyon. Huwag ninyo hihilahin pataas ayon sa mga ilaw. Maikling sumagot ang kapitan, naiintindihan. Hindi ko alam kung gaano kasakit ang kanyang mga kamay mula sa paghawak sa control stick buong gabi, ngunit nakita kong namumuo ang mga ugat sa kanyang kamay na parang talagang binuhat niya ang bigat ng buong eroplano. Sa ilalim ng kalangitan, hindi na kami isang eroplano. Kami ang nag-iisang tanong ng gabing ito. Talaga bang kayang iwanan ng tao ang kapwa-tao? At sumabog ang gulong, at ang tunog ng pagtama sa lupa ay napakalakas na naramdaman kong nanginginig ang sarili kong mga buto sa lakas ng impact na nagpaluhod ng bahagya sa aking katawan na parang pinindot ng isang higanteng kamay. Sa sumunod na segundo, isang malakas na tunog ng pagkapunit ng metal ang umalingaw-ngaw na sinundan ng mahabang pagyanig na parang kinukuskus ng mundo ang eroplano sa lupa. Ang mga pangharap na gulong, na hindi fully locked, ay sumuko. Nasira ito gaya ng kinatakutan ng lahat. Yumuko ang ilong ng eroplano, ang ilalim ng katawan ay kumiskis sa runway, naglabas ng mga linyang apoy at nagliyab nga ang apoy. Ang kulay kahel ay tumama sa dilim, na parang nagliliyab na damdamin na kumawala sa hawla. Ang mga sigawan mula sa cabin ay parang alon. Narinig ko ito kahit nasa cockpit ako. Mga boses ng bata, matatanda, mga panalangin naghihiwa-hiwalay. Ngunit sa kaguluhang iyon, nakita ko ang isang bagay na hindi magulo, ang puting foam na nakalatag sa runway. Ito ay naging isang malambot na carpet na sumalo sa init ng friction para sa amin. Ang apoy na pilit na umakyat sa mga pakpak ay parang pinipiga ng hindi nakikitang kamay. Ang ilaw ng apoy ay nagliyab pa rin, ngunit hindi sumabog, hindi kumalat, hindi parang bangungot na nakikita namin sa mga training videos. Mataas pa rin ang aming bilis. Ang katawan ng eroplano ay nanginginig na parang nasugatang hayop na hindi pa tumitigil sa pagdurugo. Nakita ko ang dulo ng runway na dahan-dahang lumalapit, malapit na hanggang sa maging malinaw ang bakod at damuhan sa labas. Sa aking isip, kung magpapatuloy pa ito, iba ang magiging wakas ng lahat. Pagkatapos, biglang lumihis ng malakas ang eroplano na parang may humila pabalik mula sa bingit. At sa wakas, huminto bago pa man dumating sa dulo ng runway nang wala pang 100 metro. Hindi ko sinasadyang pinakawalan ang hininga na kanina ko pa kinikimkim na parang pinahintulutan lamang akong mabuhay muli. Ngunit bago pa man ako matuwa, tumunog ang boses ng Filipino controller. Huminto na, ang ground team ay lumalapit na. At sa harap ng bintana,
Nakita ko ang mga kumikislap na pulang ilaw na lumalapit bilang isang hanay, hindi pagtakbo ng baliw, kundi paglapit ng may kalkulasyon. Ang mga fire truck ng Pilipinas ay gumalaw ayon sa ligtas na anggulo. Ang apoy ay huminto sa posisyon na parang inayos ng libo-libong beses at agad na inispray ang coolant at foam solution sa base ng apoy. Ang natitirang apoy ay pinilit na bumaba na parang binubusalan. Naramdaman kong nanlamig ako kahit na kanina lang ay mainit dahil sa friction, dahil napagtanto kong ang mga taong ito ay hindi nagsimulang tumakbo nang huminto ang eroplano. Nagsimula silang mag-isip bago pa man lumapag ang eroplano. Inisip nila ang stopping point, ang direksyon ng apoy, ang anggulo ng pakpak, kung saan kami magkakaroon ng slide, at inihanda ang puwersa upang makarating sa loob ng isang hininga. Hindi ito bulag na katapangan, kundi propesyonal na katapangan na inilagay ang sarili nilang buhay sa ilalim ng salitang tungkulin. Lumingon sa akin ang kapitan, namumula ang mga mata ngunit kontrolado pa rin ang boses. Sa cabin, utos ng paglikas. Tumango ako at tumakbo palabas nang hindi hinahayaan ang takot na humabol. Bahagyang nanginginig ang pasilyo sa eroplano, amoy sunog ang lumulutang paminsan-minsan. Ang ilang pasahero ay umiiyak. Ang ilan ay sumisigaw ng pangalan ng kanilang minamahal, ang ilan ay matigas na parang bato. Tumayo ako sa gitna ng pasilyo, ginamit ang pinakamalakas, ngunit pinakamalinaw na boses. Lahat makinig, lilikas tayo ngayon. Huwag magdala ng gamit, magkahawak kamay sa pila, sundin ang mga crew. Ang aking mga kasamahan ay kumalat sa mga emergency exit. Binuksan ang mga pinto, agad na lumobo ang mga slide. Ang hangin ng gabi ay lumusot, napakalamig, na parang binubuhusan kami ng mundo ng tubig upang magising. At nakita ko sila, ang mga Filipino rescue workers na naghihintay sa ilalim ng slide, nakaabang ang mga kamay upang saluhin ang mga taong dumudulas pababa mula sa takot patungo sa totoong lupa. Ang una ay bumaba at nasalo ng matatag, ang pangalawa, ang pangatlo, walang sinuman ang hinayaang bumagsak ng walang sumasalo. Isang matandang babae ang nakatayo, nanginginig sa harap ng pinto. Tinitigan niya ang slide na parang bangin. Hindi ko kaya, sabi niya, umiiyak. Isang Filipino official ang mabilis na umakyat, ngunit hindi siya bastos, hindi sumigaw. Inabot niya ang kanyang kamay na parang nagbibigay ng dignidad, hindi lang lakas. Ayos lang po, sasamahan ko po kayo. Inalalayan niya ang babae na umupo at sabay silang dumulas, na parang magkamag-anak, hindi estranghero. Nang makababa sa lupa, niyakap ng matandang babae ang official at humagulgol. Hinaplos lang ng official ang kanyang likod ng mahina, na parang pinapatahan ang kanyang sariling ina. Nakita ko iyon at halos mapaiyak ako, ngunit kailangan ko pang magtrabaho. Sinuri ko ang bawat hilera, binuksan ang mga banyo, sinuri sa ilalim ng mga kumot, sinuri ang bawat sulok upang matiyak na walang naiwan sa dilim, na parang ginawa ng ibang bahagi ng mundo sa amin. Pagkatapos, naisip ko ang diabetic patient. Tumakbo ako sa lugar na iyon at nakita ang Filipino Emergency Medical Team na dumating ng nakakagulat na bilis. Sinuri nila ang vital signs, inangat ang pasyente sa stretcher, inayos ang mga tubo, pagkatapos ay lumingon sa kanyang asawa at nagsalita sa isang boses na kayang magpatahimik sa buong mundo. Sabay-sabay po tayo. Nasa ospital sa malapit, 5 minuto lang. Tutulungan po namin siya. Umiyak ang asawa, tumango, at inalalayan siyang maglakad na parang binuhat ang kalahati ng bigat ng kanyang mundo mula sa kanyang balikat. Nang matapos kong suriin ang lahat at lumabas sa huling pinto, tumingin ako pabalik sa cabin na naging impyerno, ilang minuto lang ang nakalipas. Ngayon, wala na ito. Wala dahil nakalabas na ang lahat. Dumulas ako sa slide bilang huli. Ang aking mga paa ay lumapat sa malamig na aspalto. At sa sandaling iyon, parang biglang nawalan ng lakas ang aking mga binti. Napaluhod ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil tinanggap lamang ng utak ko ang katotohanan. Buhay pa kami, lahat ng 320 sa amin, nakatayo sa lupain ng Pilipinas, sa gitna ng mga kumikislap na pulang ilaw, tunog ng pagtakbo, komunikasyon, at mga mata ng mga estranghero na nakatingin sa kami, na parang sinasabing, nandito na kayo, ligtas na kayo. Lumuhod ako sa malamig na aspalto ng ilang sandali hanggang sa naramdaman ko ang kamay ng isang tao
na mahinang dumampi sa aking balikat na parang natatakot na baka masira pa ako. Ang kamay na iyon ay naglagay ng mainit na kumot sa akin at isang boses ng babae ang nagsalita sa malinaw na Ingles na may Filipino accent. "Are you okay, ma'am? Safe na po kayo ngayon. Ito po ang Pilipinas." Ang pangungusap na iyon ay parang may kapangyarihan na umakyat sa aking lalamunan. Tumango ako ngunit hindi makapagsalita. Kusa akong lumuha dahil sa gabing ginawa kami ng buong mundo na parang isang panganib, ginawa kami ng bansang ito na maramdaman na kami ay mga tao na kailangang ibaba sa lupa bago ang lahat. Ang paligid ko ay puno ng mga tunog ng komunikasyon sa radyo, tunog ng mga tumatakbong sapatos, tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan. Ngunit walang sigawan, walang sisihan, ang lahat ay gumagana na parang mga gears na idinisenyo para sa ganitong uri ng insidente. At napansin ko lamang na sa gitna ng pulang ilaw ng mga fire truck, may ilang grupo ng mga opisyal na may hawak na karatula sa Ingles at iba pang wika na nakahanay. Hindi sila mga fire o medical team, kundi mga taong nakasuot ng reflective vest na may salitang volunteer at interpreter. Mayroon silang mga kabataan at nasa edad media, parang isang team na tinawag kahit na 4:00 na ng umaga, ngunit walang sinuman ang nakasimangot. Ang bawat isa ay nakatayo na parang handang tanggapin ang pagod ng iba at ilagay sa kanilang balikat. Dinala kami sa bus, paisa-isa. Lumingon ako upang tingnan ang eroplano na tahimik na nakahiga sa runway, may bakas ng puting foam na parang ni. Ang mga fire truck ay patuloy na nagwiwisik ng pampalamig sa isang ritmo. Alam kong tapos na ay hindi ang salitang magagamit sa paliparan, ngunit para sa mga pasahero, nalampasan namin ang pinakadelikadong linya. Sa bus, maraming pasahero ang tahimik na nagyakapan. Ang ilan ay nanginginig pa, ang ilan ay nakatulog kahit na may luha sa pisngi. Ang batang babae na nakatingin sa mga bituin sa bintana ay nakayakap sa maliit niyang teddy bear. Nakuha niya ito mula sa isang tao sa paliparan. At nakita kong nanginginig pa rin ang kamay ng kanyang ina, ngunit nagsimulang bumalik ang kulay ng buhay sa kanyang mga mata, na parang ang kaunting init na iyon ang nagsilbing paliwanag sa lahat na, "Ligtas ka na." Huminto ang bus sa passenger terminal at muli akong nagulat dahil ang buong paliparan ay maliwanag na parang araw. Ang mga ilaw sa loob ng gusali ay hindi binuksan ng basta-basta kundi bukas ng buo at gumagana. Maraming counter ang may mga opisyal na nakatalaga. Ang mahabang mesa ay nakaayos na may inuming tubig, merienda, karagdagang kumot at mga kahon ng personal kit, parang mga pangangailangan na dapat matanggap ng isang naglalakbay nang hindi kailangan humingi. Naramdaman ko ang amoy ng mainit na tsaa na lumulutang. Isang Filipino ang nag-abot ng mainit na tasa sa isang matandang babaeng pasahero, sinasabing, "Dahan-dahan po sa paghigop." Hindi iyon utos. Ito ay parang mga salitang ginagamit ng mga miyembro ng pamilya sa isa't isa sa mahabang gabi na kailangan nilang pagdaanan ng magkasama. Pagpasok ko sa isang sulok, nakita ko ang emergency medical area na nakaayos ng paisa-isa. Ang mga folding bed ay nakahanay. Mabilis ngunit masusing sinuri ng mga doktor at nurse ang bawat isa. Ang tunog ng mga heart monitor ay pumipintig sa isang ritmo na parang isa pang metronome na nagpapanumbalik sa normalidad ng tibok ng puso. At ang nagpatigil sa akin ay ang isang Filipino official na lumapit sa akin at magalang na nagsabi, "Lahatin po kayong mga crew ay pasahero din. Mangyaring magpasuri muna kayo." Halos makipagtalo ako dahil sa aking isip, ang instinto ng crew ay unahin ang mga pasahero, ngunit ang kanyang boses ay malambot at matatik sa parehong oras na parang isang taong nakakakita ng halaga ng tungkulin, ngunit hindi hahayaan na lamunin ng tungkulin ng tao. "Kami na po ang bahala sa mga pasahero. Magpahinga po muna kayo." Tumayo ako ng nalilito, na parang pinilit na tanggapin na tao din ako na kayang masaktan. Ginamot ng doktor ang sugat sa aking kamay, pinunasan ang mga galos sa aking tuhod at nagtanong, "Nahihilo ba kayo? Madali ba kayong huminga?" Bawat tanong ay parang kumpirmasyon na hindi lang ako empleyado kundi isang tao. Tumingin ako sa kabilang panig at nakita ang diabetic patient na nakasandal sa kama, may IV drip at full system care. Mahigpit niyang hawak ang kamay ng kanyang asawa, malinaw na bumuti ang kanyang mukha. Nagsalita sa akin ang asawa, umiiyak,
Napakabilis po nila tumulong, parang sanay na sila. Oo, ito ang naramdaman ko mula pa sa runway. Ang lahat ay parang sinanay hanggang sa maging natural, ngunit ang naturalesa na iyon ay hindi nagpalamig dito. Sa halip, nagpainit ito dahil nabawasan nito ang pag-aalinlangan at ang tindi ng takot. At pagkatapos, umalingaw-ngaw ang anunsyo sa Ingles at Filipino, nagpapahayag na ang lahat ng pasahero ay bibigyan ng libreng hotel sa isang gabi, kasama ang pagkain at mga pangangailangan at aayusin ang kanilang susunod na flight sa susunod na araw. Nanlaki ang mata ng maraming pasahero. Ako mismo ay parang tinanong ng isang tanong na hindi madalas itanong ng mundo. Ang airport ba ang sasagot sa lahat ng gastos para sa amin? Lumapit ako at maingat na nagtanong sa isang opisyal, sino po ang sasagot sa lahat ng gastos? Ngumiti siya ng mahina sa isang paraang Pilipino na parang sinasabing hindi ito ang oras upang itanong ang tungkol sa pera. Ang usapin po ng pera ay puwede na pag-usapan mamaya. Kailangan po munang magpahinga ang mga tao ngayon. Hayaan po nating makatulog muna ang lahat. Ang salitang, kailangan munang magpahinga ang mga tao ay nagpaalala sa akin ng ibang bansa na tumanggi sa amin kanina gamit ang panganib at regulations bilang kalasag. Hindi ko kinasusuklaman ang mga regulasyon, ngunit kinasusuklaman ko ang araw na ginagamit ang mga regulasyon bilang dahilan upang iwasan ang responsibilidad sa buhay ng tao. At sa parehong gabi, pinili ng bansang ito na unahin ang buhay bago ang iba pang bagay, hindi dahil hindi nila alam ang gastos, kundi dahil alam nilang walang presyo ang buhay. Nakita ko ang kapitan sa pasilyo, nakatayo siya, nakatingin sa labas ng salamin, nakikita ang mga ilaw ng paliparan na maliwanag pa rin kahit na madaling araw na. Tumayo ako sa tabi niya ng tahimik bago mahinang nagtanong, okay lang po ba kayo? Ngumiti ang kapitan sa isang paraan na pagod na halos hindi na makangiti. Halos buong buhay ko na akong lumilipad. Ngunit hindi pa ako nakakita ng isang bansa na gumana na parang isang buong katawan na nagkakaisa. Tumango ako dahil iyon din ang naramdaman ko. Hindi lang ito isang mahusay na paliparan, kundi isang sistema na konektado ng isang puso. At sa umagang iyon, nang umalis kami sa hotel para mag-almusal, nakita ko ang 320 pasahero na nagsimulang tumawa muli. Ang batang babae ay mahigpit na nakayakap sa teddy bear niya at kumakain na parang walang nangyari, na parang ang katawan ng bata ay simple lang na nagtatago ng katotohanan, buhay pa ako. At nalaman ko noon na hindi lang kami nakaligtas sa paglapag. Nakaligtas kami dahil ang buong bansa ay ginawang totoo ang salitang, hindi mag-iiwanan, hindi lang magagandang salita sa anumang manual. Kinabukasan ng hapon, bumalik kami at nakatayo sa departure hall. Lahat ng 320 pasahero ay kumpleto, parang isang mahawakang himala. Ngunit ang nagpasikip sa aking lalamunan ay hindi ang bilang ng mga tao, kundi ang tanawin sa pintuan ng pasukan, ang mga opisyal ng paliparan, ang medical team na halos hindi nagpahinga, at ang mga voluntaryong nakasuot ng reflective vest na nakahanay ng tahimik na parang isang pamilya na naghahatid ng kamag-anak sa malayong paglalakbay. Kumaway sila sa amin ng simple, nang walang malalaking salita, tanging ngiti lang na nagsasabing, mabuti at buhay pa kayo. Lumapit ako, yumuko gaya ng natutunan ko kagabi, at isang pangungusap lang ang nasabi ko, maraming salamat po, mula sa puso. Tumawa ng mahina ang isang voluntaryo. Ingat po sa biyahe. Sa susunod po, bumalik po kayo sa Pilipinas para sa mas magandang dahilan. Ang salitang, sa susunod ay nagpainit sa aking puso ng kakaiba na parang naniniwala sila na mayroon pa kaming hinaharap. Bago sumakay, ibinigay ng kapitan sa akin ang isang maliit na sobre, isang maikling sulat kamay sa Ingles mula sa air traffic controller noong gabing iyon. Isinulat niya na natakot din siya at ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ang ganoong paggabay sa labas ng training room. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagbibilang ng segundo, ngunit ginawa niya iyon dahil naniniwala siya na kailangan unahin ang buhay ng tao. Binasa ko iyon at tumahimik ng matagal dahil doon ko lamang naintindihan na ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang hindi pagpapahintulot sa takot na iwanan ang sinuman sa likuran. At iyon ang itinuro sa amin ng Pilipinas sa pamamagitan ng buong sistema at ng puso ng ordinaryong tao.